Wade, come on, practice saglit. Baka mamaya mabawasan ng stage presence mo. Sabi ni Zack kay Wade. Panay ang tingin ko sa mga damit niya. Iniba-iba ko yung Paris habang siya naman ay naglalaro ng paikot-ikot sa upuan niya. Mauna na kayo, kaya ko na mamaya. Magarbong sinabi niya. Asos, whatever Ribas. Umirap si Zack at umalis na. Ang tanging kasama namin ni Wade ay isang PA, yung manager nilang si Mr. Manzano na may kausap sa cellphone at isang stylist ni Zack yata. Sa bawat 5 minuto ay naririnig ko ang buntong hininga ni Wade. Pinagmamasdan niya ako pero hindi ko man lang siya sinolyapan. Wala akong balak. May biglang kumatok sa room. Binuksan noong PA at ilang sandali ay bumalik siya sa harapan kong may dalang bouquet of roses. Para kanino yan? Tanong ni Wade kahit halata namang para sa akin kasi ibinigay niya sa akin eh. Uminit ang pisngi ng PA. Mas matanda siya ng ilang taon sa amin ni Wade pero mukhang naapektuhan pa rin siya sa kakisigan nitong si Wade. Para kay Miss Elizalde, Rina Carmila Elizalde. Nanlaki ang mga mata ko. Talaga? Tatanggapin ko na sana, pero tumayo si Wade at hinablot ang bulaklak sa kamay ng PA. I seriously need to check the lady's hair. Kasi kahit mukhang naharas yung PA sa pagkakahablot ni Wade, ay nakita ko pa rin ang pagkislap ng mga mata niya at pagkamangha niya sa ginawa ng lalaki sa harapan. Torina Carmila Elizalde, I love you baby. I always will. Good luck to your first job here in the Philippines. You can do it. Know that I love you so much and I want you. Gumapang sa akin ang hiya kaya hinablot ko iyon sa kamay ni Wade. This is mine, Wade. May property. May privacy. Untag ko. Mahigpit ang pagkatikom ng labi niya dahil sa sinabi ko. Binasa ko ulit yung note na nakalagay. I love you so much and I want you to always love me. Forever, Rina. Love, Lia Madrigal. Sumulyap ako sa mukha ni Wade at nakita kong namutla siya. Kayo na ba? Tanong niya. Tumaas ang kilay ko at di ko na siya sinagot. Nagpatuloy ako sa ginagawa ko sa mga damit niya. Rina, sagutin mo ako. Kayo na ba? Bumaling ako sa kanya at inirapan ko na lang siya. Nakakainis, nakakairita siya. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makalimutan yung nangyari. Pero ang mas nakakainis ay sa kabila ng galit ko sa kanya, nagagawa pa rin maghumirintado ng puso ko sa titig niya. Is this all just because he's goddamn good looking, smoking hot, infinite sexy? Tumambad sa mukha ko yung dimple niya dahil sa pagkakakagat niya ng labi. Nakita kong pumula ang mga mata niya at sa wakas ay nag-iwas siya ng tingin sa akin at pinagdiskitahan ng paggugulo sa buhok niya. You ruined your hair, Wade. Sabi ko. Bumaling ulit siya sa akin at pahingal na nag-iwas ulit ng tingin. Wade, umayos ka. Biglang sabi ni Mr. Manzano. Some reporters are here at papasok din si Sean ngayon para batiin ka. For what? Kakasabi ko lang, para batiin ka sa sold out tickets ng concert na ito. Come on, be patient with her. Kalahati ng fans mo ay fans din ni Sean. You two should work together for your career. Besides, ito rin ang unang concert mong nandyan siya.
Mainit ito sa masa. Bakit naman kailangan pagbigyan nito ng mali siya? Gayong wala naman. What happened to? No comment. Or did he purposely left me hanging that time para lang inisin ako? Okay na itong mga damit ni Wade. Singit ko. Excuse me, but I can take melons muna. Sabi ko at dinampot yung bulaklak na binigay ni Liam sa akin. Ha? Why? Pwede ka namang dito mag-lunch. Anong gusto mo? Tanong ni Wade sa akin. Napatingin ako sa seryosong mukha ni Mr. Manzano, sa nakangangang PA at sa nanonood na stylist. Pabalik sa seryoso at nakakunot noong mukha ni Wade. Wala. Sa labas na lang. Alam kong busy kayo dito. Hindi kami busy dito, Rina. Ikaw nga lang yung inaatupag ko. See? Nanliit ang mga mata ni Mr. Manzano sa akin. Oh my gosh, it's only a matter of time. Malalaman na ng buong madla na may something kami ni Wade, kahit wala naman talaga. Thanks Wade. Ngumiti ako kay Wade ng plastik para hindi masyadong mahalata ang tensyon sa aming dalawa. Pero kasi kailangan kong lumabas muna. Is it okay, Mr. Manzano? Of course, Rina. Sabi ni Mr. Manzano. Oh, kung ganon, ako rin. Humalakhak si Wade at kinuha yung wallet at mga sosi niya. You are staying, Wade. Anong ibig mong sabihin na aalis ka rin? Pwede kang lumabas, pero saglit lang. At dahil lang magre-rehas kayo, hindi ka pwedeng lumabas ng matagal kasi pupunta dito si Sean. Excuse me, bye. Sabi ko at binuksan na ng nagmamadali ang pintuan habang pinagagalitan pa si Wade ng kanyang manager. Humugot ako ng malalim na hininga at nagsimula ng magmarcha sa gitna ng maraming busy ng mga tao. Busy sa sit-up ng stage, sa lights, sa plano para sa buong binyo, sa pagkain, sa lahat. Everyone's so busy. Bit-bit ko pa rin yung roses habang nilalakad ang papuntang parking lot. Saan ako pupunta para mag-lunch? Siguro sa isang malapit na restaurant na lang? Okay, hindi ako makakauwi kasi tutulong pa ako mamaya sa panonood sa makeup artist at tutulungan ko ring mamili si Adam since siya lang yata yung walang stylist sa kanila. Sabay buga ni Wade sa gilid ko. Half running siya nang naabutan ako. Nakatakas ako. Pangisi-ngisi pa siya sa tabi ko nang dinaluhan ako sa paglalakad. What are you doing here? Tanong ko. Ano pa? Hindi nakikisabay sa lunch mo? Natigilan ako. Hindi ba hindi ka pinayagan? Nagkibit balikat siya. Lahat gagawin ko, basta ikaw ang kapalit. Nagpatuloy ulit ako sa paglalakad. Kahit na sa bawat hakbang ko ay natutunaw ang galit sa puso ko. Ang corny mo, Ribas. Nakakainis ka. Nakita kong marami talagang napapalingon sa kanya. Kahit na yung mga organizer mismo ay mga fanatic pa rin. Wagas kong makatik ng paparazzi pictures ni Wade. Kaya mabilis ang lakad ko. Ayokong maging katulad ni Zoe na pinaulanan sa internet ng bash dahil sa isang picture lang. Pinindot ko ang alarm ng sasakyan ko. Pero bago pa ako nakapasok sa driver seat, ay pumasok na siya sa front seat na walang pag-aalinlangan. Saan tayo kakain? Tanong niya nang nakangiti. Labas! Sabay turo ko sa labas ng sasakyan ko. Napalunok siya nang nakita ang seryoso kong mukha. Ginugutom lang naman ako.
kaya ako sasama. Tumaas ang kilay ko. Ginugutom ka lang naman pala. Bakit di ka umorder na lang doon? Since marami naman kayong pagkain na. Hindi pa rin siya umalis sa kinauupuan niya. Napasulyap ako sa ibang mga taong may daladalang kamera at sinundan si Wade. Freaking! Sabay pasok ko sa sasakyan, buti na lang tinted to. Pag di ako umalis dito ngayon at ma-realize nilang ako yung kasama ni Wade kanina, agad kaming headline sa news bukas, kaya mas mabuting umalis na lang kasama ang demonyitong ito. Bakit? May iba ka bang kasama dapat ngayon? Kaya ba hindi ako pwede? Kahit makikikain lang ako di pwede? Anya, his tone is out of control. God, anong kasamang iba? Sino? Wala. Mukha bang meron? Ako lang naman mag-isa dito. Pinaandar ko ang sasakyan at pinaharurot palayo doon. Nakita kong napalunok siya at natahimik sa tabi ko. May kamit ka ba sa kakainan mo? Buti na lang, may McDonald palang malapit dito. Doon ko na lang napagpasyahang mag-lunch since ayokong lumayo dahil nandito si Mr. Rockstar kasama ko. Anong kamit? Kailangan ba talaga ng ganon kahit kakain lang? Kita mo, McDo nga lang yan. Sabay ayos ko sa pagpapark. Ano ito? Anya, sabay kuha sa mga bulaklak na ibinigay ni Liam sa akin. Wala. Anong wala? Bulaklak ang mga ito, Rina. Oo, alam ko. Tapos? Galing kay Liam. Dagdag niya. Tumango ako. Then, umalis ako at umambang bubuksan na ang pintuan ng sasakyan ko, pero mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. What, Wade? Dito ka lang. Huwag kang sasama. Maraming makakakita sa'yo. Kilala ka. Bibili lang ako ng pagkain ko. Sabay tingin ko sa pack na fast food. Ang daming tao. Siguro, iba sa kanila ay sinadya talaga dito para malapit sa concert ni Wade. Yung iba mukhang pupunta sa concert mamaya at dito na talaga nag-lunch para hindi mahirapan sa pagpila. Hindi siya umimik. Kaya naman ay ibinaling ko ang atensyon ko sa kanya at nakita ko ang mabibigat niyang mga mata. Rina, kailangan nating mag-usap ng maayos. Binawi ko ang kamay ko sa kanya. Para ano pa, Wade? Ilang bisis na tayong nag-usap. Humalokip-kip ako. Hindi pwedeng ganito tayo. Ikaw naman yung nauna, di ba? Galit ka naman sa akin, di ba? Kaya nga nagawa mo iyon sa akin. Hindi ko maitago ang tabang sa pagkakasabi ko noon. Oo, galit ako sa iyo. Hindi ko maiwasan iyon na rin na. Matagal kong kinimkim yon at nang dumating ka, porsigido akong maghiganti dahil sa sobrang galit na dinanas ko. Hindi ko kayang tumingin sa kanya. Kahit na panay ang titig niya sa akin, sa panahong ito ay diretso lang ang tingin ko. Pero yung pakiramdam ko nang nakita kita, for the first time after 4 years, nalusaw lahat-lahat ng bigla. At hindi ko matanggap iyon dahil ilang taon ko yung inalagaan para sa paghihiganti ko sa iyo. Natigilan siya. Hindi ako nagsalita. May bumabara sa lalamunan ko. I need to breathe in and breathe out properly. Galit ako. Nalaglag ang panga ko nang narinig kong pumuyok ang boses niya. Mas lalong kumirot ang puso ko. Galit ako. Galit ako sa iyo. Sa sarili ko. Sa lahat. Kasi hindi ko sustunahin
ang galit at pagkamuhi ko sa ginawa mo. Lagi kong naaalala na may kasalanan ako. At tama lang kung palitan mo ako kasi wala akong kwenta at wala akong maipagmamalaki sa'yo. Lusaw na lusaw ang puso ko nang narinig kong humikbi siya. Napatingin ako sa gilid. You came here with him. He kissed you, Rina. And you know how much I hate it. Alam mong noon pa, ayaw ko nang may kahati ako sa'yo. Ayaw kong may ka-I love youhan kang iba, kahit sino pa yan. Alam mo iyon, pero wala kang pakialam kasi wala ka namang feeling sa akin. Ganun yung naramdaman ko. Kahit na pinagplanuhan ko ang paghihiganti sa'yo, ako pa rin yung natamaan. Hindi pa nga nagsisimula, natapos na agad. Binuksan ko ang bibig ko para maharang ibuga ang naipong hangin sa lalamunan ko. Patuloy kong ginagawa iyon, samantalang nakikita ko siya sa gilid ng mga mata kong pinapanood ako. Yes, I deserve it. You move on. Ako lang yung nagkimkim ng galit. But thanks to you, ganito na ako ngayon. Pinaghirapan kong makamit ito para sa pagbabalik mo. Pero useless kasi sa huli, ako yung nasaktan. Pero kinagabihan, sinabi mo sa aking mahal mo pa rin ako. Kinagat ko ang labi ko nang naalala ko iyon. Gosh, 2 linggo pa lang ang nakakalipas. Ganito na ang nangyayari sa amin ni Wade. Yes, nagustuhan ko yung sinabi mo, pero nagising yung galit ko. If you still love me, Rina, bakit may humahalik sa yung iba? Bakit may Liam? At alam mo yung feeling na pinagdidiinan sa harapan mo na kayo ang bagay kasi pareho kayong may negosyo. Like you have to enter sa stupid fixed marriage. Nakita ko sa gilid ng mga mata niya ang pagpupunas ng kanyang luha. Hindi ko na nakayanan. Lumandas din ang luha sa mga mata ko. Pinunasan ko agad iyon. Wala pa rin Rina, di ba? It's different. Kahit na may narating ako, iba pa rin pag talagang ipinanganak ng tulad mo. Sa bagay, kung mahal mo pa rin talaga ako, dapat walang Liam na nakapaligid sa iyo. Kaya nang dumating ka sa kondo ko, galit na galit ako sa iyo. I don't want you to stir up my mind, to confuse me again, cause you always do. You say you love me, then leave me. You say you still love me, but you're with someone else. I'm not with him. Ayaw lumabas ng boses ko. Masyadong masakit yung lalamunan ko. Lagi iyong sinasabi ni Rosin sa akin na ikaw at si Liam ang magmamana ng isa sa negosyo ng pamilya nyo. At pag nagkatuluyan kayo, mag-i-expand ang negosyo ni na Liam. That asshole again? Halos dumugo na yung labi ko sa kakakagat nito. I'm going to freaking kill him. That Rosin. Nagkakaigihan na kayo. Nasa kondo mo na kayo natutulog. I don't like it, Rina. Nababalo na ako sa nangyayari sa atin. Gusto mo ako, pero hindi ko makita dahil sa mga pagkakataon. Mahal kita, pero nababalo na ako sa pag-iisip tungkol sa ating dalawa. Baliw na baliw ako. Hindi ko na alam kung saan ako magsisimula. Hindi ko na alam kung maaayos pa ito. Pumiyok ang boses niya sa dulo. Sumulyap ako sa kanya at nakita ko ang basa at mapupungay niyang mga mata. Wait, maybe. Nanginig ang boses ko pagkasabi ko nun. Damn, I love him so much. Still. Hanggang ngayon, walang pagbabago. Kung meron man, siguro mas lalong tumatag at lumakas ito. Maybe we should take everything slow. Maybe we should stop worrying about anything. Siguro dapat nating magsimula ulit. Clean slate.
Hindi na naman kasi pwedeng agad tayong mag-reconcile. I have doubt about you, and I'm sure you have for me. Tanginang doubt, Serena. Kahit ano pang plano mo, kahit talo, susugal ako. Umiling ako. No, wait. You're being too impulsive. Natahimik siya. We'll take this slow. Kita mo, sa pagmamadali mo, mas lalo lang tayong nagkalayo. If you want us, then we need to take everything slow. Umiling siya at kinagat ang labi. God damn it, mas lalo kitang minamahal ngayon. Kinagat ko rin ang labi ko. He looks so weak. Mukha siyang nanghihina. Nakakapanghina kasi pinapanood ko siyang ganito ngayon. Gusto ko siyang halikan. Gusto ko siyang bigyan ng lakas kasi sa mukha niya ngayon. Hindi ko alam kung kaya niya pa bang ipagpatuloy yung concert na yon. Maybe that was the reason why he postponed it a week ago. Hinawakan niya ang kamay ko. Marahan at naramdaman ko ang panginginig ng kamay niya. Pero dahan-dahan kong inilayo ang kamay ko. Nanlaki ang mga mata niya at kasabay nito ang pamumutla niya. Let's take everything slow, Wade. Everything. I think this is the only way. Mahirap. Mahirap na mahirap para sa akin. Para sa kanya. Pero para ito sa aming dalawa.